Para naman maging handa sa pagiging mambabata, sumalang po sa pagsasanay ang mga bagong halal na bagitong kongresista. At bago ang kanilang graduation, sumailalim din sila sa isang mock session. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, natapos ngayong umaga ang unang batch ng Executive Training on Legislation para sa mga bagitong kongresista ng 17th Congress. Para mas maramdaman nila ang proseso ng pagpapasa ng batas, sumailalim sila sa isang mock session kaninang umaga. Divorce, mga pesteng pumapatay sa mga bubuyog at pasahod sa mga empleyado ng Kongreso ang ilan lang sa mga panukalang tinalakay sa mock session. Ang mga tumayong speaker, majority floor leader at minority floor leader ay mga empleyado ng Kamara. Ang mga nakaupo sa floor na nakikinig at nag-oobserba sa mga nangyayari ay ang mga bagitong kongresista. Hindi lahat sa mga bagong halal na kongresista ay mga baguhan sa politika. Gaya ni incoming Manila Congressman Yul Servo na mula sa pagiging artista ay naging konsehal sa Maynila. Pero kahit nakapagpasa na ng mga ordinansa sa lokal na pamahalaan, marami pa rin daw siyang natutunan ngayon. Actually, magkaiba yung pagpasa namin sa local government at saka sa national. May pagbabago dun sa proseso ng pagtakbo ng bill or resolution. Hindi naman, natuwa naman ako. Marami ako nakikitang mga katulad kong representante ng bansa natin. Balak daw niyang ihain sa Kamara ang ilang ordinansang naipasa niya sa Maynila na pwedeng ipatupad sa buong bansa. Pero sa ngayon, manonood lang daw siya muna sa mga mangyayari sa Kamara habang sinasanay niya ang sarili sa pagiging kongresista. Maganda rin daw ang bonding nilang mga bagitong kongresista. Si incoming Bulacan Congressman Jonathan C. Alvarado naman naka-neck brace pa habang dumadalo sa executive training. February 28 nang may baka head-on collision daw ang kanyang sasakyan pero iniimbestigahan pa raw hanggang ngayon kung ito'y aksidente o hindi. Before election po may nangyari po sa akin pero iniimbestigahan pa kung car accident o may ibang intention. May threats po ba kayo prior to the election? Sa amin po kasi ay meron pong mga nagsasabi na meron na threats. Natanong siya tungkol sa mga nangyayaring anti-drug operations ngayon. Personal daw siyang tutol sa summary execution pero kokonsultahin daw niya ang kanyang mga constituent tungkol sa pagbabalik ng death penalty. Siyempre po pagka may namamatay, siguro wala namang Kristiyanong masaya pagka napapatay. Mas gusto ko pong dumadaan sa proseso ng batas kesa yung summary execution hindi po katanggap-tanggap para sa inyong abang lingkod yon. Ngunit malalaman po natin na ang mandato po kasi ng inyong abang lingkod ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya mahalaga pa rin sa akin yung boses ng taong bayan. Matapos ang mock session, nagkaroon ng graduation ceremony para sa mga bagong kongresista. Dalawang session pa ng Executive Training on Legislation ang idaraos ng Kamara para sa mga bagitong kongresista ng 17th Congress. Hinati kasi ang mga first-termers sa tatlong grupo. Sa 17th Congress, Connie, mayroong 68 na ngayon palang uupong kongresista habang mayroong mahigit 40 na returning o mga dating kongresistang nagbabalik ngayon sa Kamara na kinukonsidera na ring first-termer. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.